Hi everybody! Welcome back to Shared Faith. Day 1 po tayo ngayon ng Exodus or Exodo. Yun po ang babasahin natin ngayong araw na to. Bago po tayo mag-umpisa, magpe-pray muna tayo. Pero welcome po sa mga bago na nandito na kasama natin ngayon, and welcome back naman po dun sa mga dati na pong sumusubaybay sa ating Bible or daily Bible reading series po. Okay, so let's do a quick prayer. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we come in Jesus' name. Lord, salamat pong muli sa panibagong araw na to. This is the day that you have made, God. We will rejoice and be glad in it. Panginoon, dinadalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang gumabay sa aming pagbabasa ng inyong salita. Lord, we're opening our hearts to you. Cleanse us, Jesus, from all unrighteousness. Ano man, Panginoon, ang aming mga naging kasalanan, God, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kaming lumakad, Panginoon, ng naaayon, O Diyos, sa inyo pong salita. Dalangin namin, Lord, na maisapamuhay namin ang anumang matututunan namin ngayon, O God. Lord, reveal po ninyo sa bawat isa, O God, ang inyo pong personal revelation, O Lord. And guide us, O God, sa amin pong magiging Bible study or Bible reading today. Thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Unang kabanata ng Exodo. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kani-kanilang sambahayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabihan niya ang kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka sa lakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito, at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Isang araw, ipinatawag ng Faraon sina Sifra at Puwa, ang mga komadronang Hebreyo, at sinabihan ng ganito, "Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol, at hayaan ninyong mabuhay kung babae." Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito'y ipinatawag sila ng hari at tinanong, "Bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebreya?" Mangyari po, iba ang mga Hebreya sa mga Ehipsya. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin, sagot nila. Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita, ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila ay pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Iniutos naman ng Faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Exodo, 2 kabanata. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari.
Maliligo doon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebreya." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung gusto niyo po, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreyo. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang mga may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako? Tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito, at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari kaya sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Ruel, "Bakit maaga kayo ngayon?" "Mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan," sagot nila. "Nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain?" tanong ng ama. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro ang anak nitong si Zipporah. Dumating ang araw na si Zipporah ay nanganak ng isang lalaki. Sabi ni Moises, "Ako'y dayuhan sa lupang ito, kaya tatawagin kong Gersom ang batang ito." Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Faraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Okay, so observation na tayo. Dito makikita natin na meron ng bagong faraon na hindi kilala si Jose. Dahil hindi kilala ng bagong hari ng Ehipto si Jose, wala siyang malasakit sa mga Israelita. At nang makita niyang dumarami sila, natakot siyang mag-alsa ang mga ito kaya pinahirapan niya sila sa pamamagitan ng mabibigat na trabaho at mahigpit na pamumuno. So, hindi nga kilala nung bagong hari yung si Joseph, so wala siyang idea dun sa nangyari na famine ng ilang taon, 7 taon na famine, pero may nagkaroon muna ng 7 taon na masagana sila kaya nakapag-ipon. Hindi niya nalaman yung ginawa ni Joseph para sa Egypt. So, kaya ganun ang nangyari. Ang napansin niya, dumadami yung mga Israelites, yung mga Israelita na hindi naman nila kalahi. Sunod naman, kautusan na patayin ang mga anak na lalaki ng Hebreyo. So nag-utos yung bagong hari, nag-utos ang Faraon na patayin ang lahat ng bagong silang na batang lalaking Hebreyo upang pigilan ang pagdami ng kanilang lahi. So ang layunin niyang gawing mahina at sunod-sunuran ang mga Hebreyo, isang anyo ng genocide sa pamamagitan ng pagkontrol sa henerasyon. So, ito yung naisip na gawin ng bagong hari. Sabi niya, lahat ng ipanganganak na lalaki na Hebrew or Hebreyo, patayin ninyo, pero yung mga babae,
i-retain ninyo, pwede silang mabuhay pa. Okay, next is kapanganakan ni Moises. Ipinanganak naman si Moises sa panahon ng panganib, itinago ng ina sa loob ng 3 buwan at inilagay sa basket sa ilog. Natagpuan siya ng anak ng Faraon, kinaawaan at inampon. Pinalaking kasama ang sariling ina at sa loob ng palasyo, si Moises ay lumaki bilang Hebreo at Ehipsyo. So alam din ni Moises na Hebreo siya. Tapos, yun nga, lumaki siya sa prinsesa dahil inampon siya, naawa sa kanya. And makikita naman natin yung grace ni God dito. Meron kasi siyang plano kay Moises, kaya hindi niya talaga pinayagan na maisama si Moises na mapatay. Next is ang pagtakas ni Moises. Nang mamulat si Moises sa kanyang pagka-Hebreo, ipinagtanggol niya ang isang kababayan at napatay ang isang Ehipsyo. Nang mabunyag ang kanyang ginawa, siya'y natakot at tumakas upang makaligtas. So, merong nag-aaway na 2 Hebreo, pinigil niya kasi alam niya sa sarili niya, Hebreo din siya. Sabi niya, bakit kayo nag-aaway? Pero bago yon, merong isang Ehipsyo na pinapahirapan yung isang Hebreo kaya pinagtanggol ni Moises. Pero may nakakita pala sa kanya. Kaya nung malaman to ng Faraon, nabunyag ito, natakot siya, tumakas naman siya para makaligtas siya. Next observation po tayo, panibagong buhay ni Moises sa Midian. So tumakas si Moises pumunta siya sa Midian dahil sa takot, kung saan naman niya nakilala si Zipporah na naging kanyang asawa. So namuhay siya bilang pastol at nagkaroon ng anak. Ang panahong ito ay naging paghahanda ng Diyos para sa kanyang hinaharap na misyon. So ito lang muna yung observation natin para sa Exodus or Exodo chapters 1 and 2. Okay, next naman is application, pagsasabuhay. Isa lang naman din yung ginawa ko, magkwento ng kabutihan ng Diyos. Number 1, magsimula sa ating sariling pamilya. I-share natin ang gospel, i-share natin ang Bible, i-share natin, magbasa tayo ng Bible, i-share natin sa family natin. Kasi pag nawala na tayo, malalaman nila yan, maintindihan nila, mapanghahawakan nila, maikikwento din nila sa kanilang mga anak at anak ng anak. Ituro ang mga aral mula sa kasaysayan ng Biblia. Gaya nito, itong pinag-uusapan natin ngayon, itong kwento ni Moises. At I'm sure marami na sa atin dito alam yung kwento ni Moises. Binabalik-balikan natin to up until now. Dahil nga merong nag-share sa atin. Ang testimonya mo ay makapangyarihan. Isa pa to. So, dapat maging open tayo sa testimonies natin, kung paano natin nakilala si Lord, yung mga kabutihan ni God sa atin. Dahil bibit-bitin yan ng mga anak natin at mga anak ng anak, mga apo natin. And ito ay paghahanda rin ito para sa hinaharap. Yun nga, para sa future din nila. At saka, yun nga parang kumbaga, kung mahihinto lang sa atin yung goodness ni God, yung mercy ni God, yung kung paano natin tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas natin, kung mahihinto lang yun sa atin, hindi na yun nalaman ng ating mga anak, 'di ba? Tsaka ng mga apo. So hihinto na yun. Iba na yung magiging buhay nila. Iba na yung magiging pananampalataya nila. So talagang kailangan natin i-share ang kabutihan ng Diyos. Okay, so ito yung mga learnings natin para sa Exodus chapters 1 and 2, Exodo 1 and 2. So, pray na muna tayo. Okay, let's pray. Hallelujah God, thank you Jesus. Panginoon, marami pong salamat muli sa araw na to, sa lahat po ng learnings po namin. Lord, tinataas po namin ang aming mga puso sa inyo, O Diyos. Dalangin namin, God, na gabayan mo kami, tulungan niyo po kami na ma-share po namin, God, sa aming mga anak, anak ng anak, Lord, sa aming mga apo, ang mga kaibigan, God, mga kakilala, Lord, ang testimony po ng kabutihan ninyo, Lord, sa buhay namin. Dalangin namin, God, na patuloy kaming magbasa ng inyong salita, patuloy po namin panghawakan ng mga salita mo, at dalangin namin, Lord, na patuloy namin i-share, God, ang goodness mo, O Diyos, sa nakararami. Salamat muli, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa araw na to. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay, so bukas ulit. Take care po sa inyong lahat. God bless you all, and please do share and like this video. Salamat. God bless you. Bye.